Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes, lapsag nga bag-ubunag na sapwan sa kawayanan sa Oton, Iloilo. 18 anyos nga Iloy ginako nga ginbilin ng lapsag matapos nagbata. Mga kolektors ng soft drinks company ginhold up sa mga nagpakuno-kuno pulis sa Pilar, Capiz. Masobra 3 million pesos nga kwarta na taban. Tuyong nga pagpangawat sa isa ka lalaki sa isa ka kalan-an sa Bacolod City nahuli ka. 28 ka balay ginlamon sang kalayo sa dako nga sunog sa barangay Takas Haro. Mga nasunugan hindi na pagpabalikon sa lugar. Kag mga panapton kag kultura sang Renaissance period ginbida sa live action role play na ginhiwat sa Don Salvador Benedicto. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon ako si Gertrude Charlatan, bagong bunag nga lapsag na sapwan sa kawayanan sa Oton, Iloilo. 18 anyos nga Iloy ginako nga ginbili ng lapsag matapos nga nagbata sa kawayanan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Sa idalom sang Star Apple nga ini nga ginapalibutan sang kawayan nakit-an na ang bagong bunag nga baby boy sa barangay Santa Clara, Oton, Iloilo. Ginbilin kag ginabandona ang lapsag sang iya mismo Iloy sa lugar. Sino kay alias Rene, mismo ang iya bilas ang nakasapo sa lapsag. Nagapalanggit na ang baby boy sa nakit-an. Pag adto na di kay pangita ng ayam na bala kay ting ayam na way ka pulis balay da. Di pag adto na diyan may nakita sa nga kwanyo nga bata nga ginputo sa jacket nga pula. Tigin tawag na si Suwaon. Tigin katunan na dyan, tigin dala ni Suwaon sa balay na to. Tigin pilisan. Malapit 50 metros lang ang balay sa nakakita sa lapsag halin sa kawayanan. Suno sa ila, wala sila sa may nabatian nga gahod nga patimaan nga may nagbata. Gilayon nga gindala sa pinakamalapit nga ospital ang bata agud makonsulta. Naka-receive kita call halin sa may Alyusan Hospital nga may ara kuno dito infant nga nakita dito sa may barangay Santa Clara. So immediately ang aton WCPD investigator nag-follow up dito sa hospital, and then after sa hospital sa may barangay nag-follow up further investigation. Sang ulihi na diskubrihan nga ang Iloy sang bata ang residente mismo sang barangay kag ang mga nakakita sang lapsag mismong iya mga himata. Ang Iloy amo si alias Ika, 18 anyos kag first year college sa isa ka universidad sa Iloilo City. Na-identify na ang nanay sang baby. Kag ginako yaman kag ang pamilya willing man mag-support. Kay balik sa kanung sa eskwela kay college kanuna mo ang nanay. Sa pagpangusisa man sa otoridad, gintago sang dalagita ang iya pagbusong bangod na hadlok ini nga mahibaluan sang iya pamilya. Sa subong estable ng kondisyon sa mag-Iloy sa ospital kag padayon nga ginamonitor. Ginrefer na sa Oton Municipal Police ang kaso sa Municipal Social Welfare and Development Office agud hatagan sang pagtamod ang natabo nga pag-abandona sa lapsag. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga empleyado sa isa ka soft drinks company gin-hold up sa Pilar, Capiz. Masobra 3 milyones pesos nga kwarta gintaban sa mga hold-upper. Si Julius Vilacaol nakatuto. Nagigan sa Balasan, Iloilo, padulong kuntani sa Panay Capiz ang salakyan nga ini nga ginasakyan sa mga empleyado sa isa ka soft drinks company kahapon sa ngaga. Ginamaniho ni Jose Valsote, upod sini Sanday Daniel Acervo kag Jose Billones. Pag-abot sa barangay Santa Fe sa Pilar, Capiz, sila ang ginaligar ginbanggaan sang 4 ka lalaki nga nagasuksok sang athletic uniform sang PNP kag nagpakilala nga mga taga CIDG Balasan. Gintayaan pa kuno sa mga inis ang armas lutang ang mga biktima. May aras sila kuno nga dalang mga kontraband or ining mga armas lutang kag droga sa ilang talakyan. Gilayon kuno ginbutangan sang piring kag gingapo sa mga biktima. Ginbuslan man sang isa sa mga sospek ang manibela kag ginpalakat ang salakyan upod ang duha pa ka mga sospek tubtob sa barangay San Blasa Muman nga Banwa. Mga 2 ka kilometro nagikan sa Santa Fe.
Diri nakaginkuha sa mga sospek ang ila koleksyon nga cash nga ginabulubanta nagdangat sa 3.1 million pesos. Magluwas ini, may 3 pagid ka mga checking nga nakuha ang mga sospek nga nagabalor sa malapit 1.5 million pesos. Gilayon man nga nagpalagyo ang mga sospek sakay sa isa ka gray nga auto. Suno sa Pilar Police, nakilala na nila ang duha sa mga sospek kag padayon ang ila pagpangita sa mga ini. Pagpakita na dun sa ating Rogues Gallery pala, sir, sa mga pictures ini mga involved before sa mga hold up diri sa area sang Iloilo man pag sa area sang Capiz, so may na-identify sila. Ginklaro naman sa Police Regional Office 6 nga wala siyang miyembro sang PNP nga naga-checkpoint nga suksok ang athletic uniforms. Hindi man dapat magdubo sa 8 ka personnel ang yara sa checkpoint. May signages kag nagagamit sa marked vehicle o kon patrol car. We have already sent memorandum sa aton nga mga lower units about this modus operandi. Hindi naman bago ito actually. But we could say that this case is an isolated one. Sa verification sa Pilar MPS, wala man sang unit sa CIDG nga nakadestino sa Balasan, Iloilo. Ang CIDG Iloilo Field Unit ang nabase naman sa siyudad sang Iloilo. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin ang soft drinks company. Apang wala pa ini nakapagawa sang pahayag. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamog na salamat. Samtang sa Bacolod City man, tuyo nga pagpangawat sa electric fan sa isang kalanaan na huli ka. Samtang isa pangakalanaan, ginkawatan man sang 11,000 pesos sa cash. Yaring balita nga itong gintutugan. Sabado sang hapon, makita ang pagsulod sang sining lalaki nga naka-yellow t-shirt sa isa ka palamahawan sa kilid sang dalan sa bahin sa Barangay 6, Bacolod City. Kasubo nga may ginapangita ini tubtob nga nakasulod na sa kalanaan. Pila ka minutos lang nagligad, nagadalaga na ini pagwa sa lugar kag may dala nga electric fan. Apang iya modus, wala na tigayon bago nakahingagaw pa nga isang bulig sa mga tao sa gwa sang kalanaan ang tag-iya. Apang madasig ini gihapon, nakadalagan. Daglagan siya actually. Tas nakita man siya sang nadakpan siya dito, nasa babaw, sang mer sa babaw. Pero nakadlagan man siya dyan. Ginapadalman pa sang Bacolod City Police ang identity sang lalaki sa video. Ginkumpirma ang itsura sini sa CCTV kag sa mga yara sa Rogue Gallery sang iban pa nga police station. Nag-umpisa naman sila, but still gahulat man kami sang update sina sa aton mga station commanders. Kung nabalik ang electric fan sa Barangay 6, natigayon gid nga mataban sa kawatan ng 11,000 pesos nga cash sa sulod sa isa ka karinderya sa Dalan Araneta nga para pakuntani sa pag-eskwela sang nursing student ka anak sa mga tag-iya. Sunod sa tag-iya, posible naglabay ang kawatan sa guba Akudal. Nagbilin ka pero ting pangaki ko siya. Singko gagabo nga agabilin kada kwarta nga wa ko di ula ko da agabilin kwarta. Misay ko sa sang kwarta tani makonsensya man sa. Bala na si Lord siya. Wala sa CCTV sa lugar rason nga pagpanghangkat pa sa subong ang pagpangita sa suspect. Ginapandaman naman sa kapulisan ng publiko ilabi na ang mga naganegosyo nga mangin alerto. Balik naman sa regular days ang atong mga pumuluyo, ibang taman nga mga kauturan, taking advantage man sa sitwasyon. Obod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 116 ka mga individual na dulaan sa puloy-an bangos ang sunog nga nagluntad sa Barangay Takas Haros ang Sabado sang gabi. Palyado nga linya kag overloading sa kuryente pila sa mga ginasundan gintunaan sang sunog. Si Kim Salinas nakatutok. Lord, paulan nga please. Tapos ikwaon mong tubig tapos paboy sa kalayo. Ini ang pangamuyo sang pamilya nga nagakahangawa nga malabot ang ilabalay samtang amat-amat nga ginatupok sang kalayo ang 28 ka mga balay sa Zone 3 Barangay Takasaro pasado alas 7 Sabado sang gabi. Si John, wala gid nasalbar ang motor nga ginagamit sa obra nga padayon pa niya nga ginabaynan. Way pagagi man din sa motor. Napinimimpasan, kita naman sa pagagi kung paano naman nakapakala service sa mga subrata. Ginatudlo nga ginhalinan sang sunog, amo ang balay ni Sita Pedriña. Nakibot ang ini sa singgit sang iya bata. Ulpe lang kita sa babat yan mo, nagkakarab-karab na. Tayo mo ito yung ngagaw, yung sa biyahan sang tubi.
Tinag-ibwalang kalayo. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, palyado nga linya pangod sa overloading sang kuryente ang gintunaan sang sunog. According sa owner, January 3 ang gabi, naka-experience sila nga nag-fluctuate ang ilang suga. So sang gin-check namon, sa isa ka kontador, 3 ka balay ang nagagamit. Wala man ginadula ang arson nga anggulo. Naglabot sa 331,000 pesos ang kabugusan nga halit nga ginbilin sang sunog. Sa karon, temporaryo nga nagatinir sa health center sa barangay ang 29 ka mga pamilya o 116 ka mga individual nga biktima sang sunog. Nag-New Year kita, one kasi nadya pa, subong. Di, wala ka may mahimo, kaya mo nang pagod sa Ginoo sa aton. Dugang pa ang kahangawa sa mga evacuees, bungod posible wala na sila sang duta nga balikan. Ini matapos nagpamutsyag ang abogado sang tagiya sang duta sa mga nasunugan nga pakodala ng lugar sa ila pag sinapol kay Inasangaga. Nag-apilar naman ang barangay kung mahimo pabalikon sila sa area kag amat-amat ng inibayran. Hambal ni attorney sir, ipaabot niya sa mga linisma ang inambal na kon sa iya, no, para malaan na namon kung ano ang sabat sa mga linisma sa sulod sa isa ka semana. Kung hindi gid matigayon, nakapangayo naman sang bulig ang barangay sa Iloilo City LGU sa posible relokasyon sang evacuees. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga puso, kabuhi naman kag pangginawi sa mga tao sa medieval era, sentro sa pinakaunang Renaissance Fair sa Western Visayas. Ang pagbida sa kultura pinagi sa LARP o kung live action role play lang taon-ta sa akong pagtuto. Halin sa mga historical figures, mga kilalang artists, kag mga karakter nga nagabugo sa 14th tubtob 17th century nga mas kilala bilang Renaissance period. Sila ang liwat nga nabunag in the flesh, pinagi sa pinakaunang live-action role play sa Western Visayas, ang Renaissance Fair. Ang kahiwataan ang ginpatigayon sa Don Salvador Benedicto kung sa diin ginpasalida sa mga karakter ang ilang kultura, taliambong kag mga istorya ala medieval style. Mas may historical siyang reference and also gagabalik tabla sang unang tsimpo, immerse kita. Ang duka baskog ni Guru Tulukon kung kami nga knights kami na may ara man nga may ma-elf, may makita namon sa mga fantasy movie. Sa sulod sang duha kadlaw, nagpatigayon sa nagkailaing activities kaangay sang pagsinapol sang Knights of the Round Table, sword fight, kag Feast of the Vikings ang mga partisipante. Butang nga mas field na field sa maini ang Golden Years. Kakaong kadaas King and Queens nga may nag-roast sa tunga, tapos may mga jester, may mga fire dancers. Tuyog karon sang grupo nga dalo ng Renaissance Fair sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Kag tipunon ang mga local artists agud mapasalida ang ila ihibalo sa art kag history. Ang aton inagyan kag maistorya kaangay sang Renaissance period. Ginatos man katuig na ang nakaligad apang kabay aton sa gihapon makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan. Opo Kirino Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Iloilo City Police Office ginarekomendar ang signal jamming sa highlight sang Dinagyang Festival 2025. Iloilo City LGU pabor sa signal jamming kung may device nga gamiton kag hindi signal shutdown ang matabo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Iloilo Esplanade. Zen? Jerk, masobra duha ka semana antes ang highlights ng Dinagyang Festival na plastar na sang Iloilo City Police Office ang security plan hagkabahin sang security measures among pagpatuman sang signal jamming. Ginaduso sang Iloilo City Police Office nga magpatigayon sang signal jamming sa tion sang highlights sang Dinagyang Festival 2025. Nahibaluan nga nagpadala sang sulat ang ICPO sa Iloilo City Government kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa tinutuyo nga mapabilin ang kalinong sang kahiwatan kag matap na ang posible pamahog sa mga bisita. Hindi man gid na siya the whole day nga kung may ara kami we were aided by signal jamming, so siguro mga certain hours or
certain time and certain areas lang diri nga ma-jam naton ang so that we can avoid mga incidents of terrorism with the use of cellphone as the initiator sa sa mga devices. No? Aminado ang ICPO nga wala sila sang signal jamming device apang pangitaan nila sang paagi sa tion nga maaprubahan ang ila rekomendasyon. 4 ka mga judging area ang ginalantaw nga mahimo patigayunan sang jamming. Inang Iloilo Freedom Grandstand, Provincial Capital, Mabini Delgado, kag Quezon Ledesma. Samtang hindi naman pabor si Iloilo City Mayor Jerry Trillanes sa ginaduso nga signal jamming sa dinagya nga kun wala sang device ang kapulisan. Hindi siniluyag nga matabo ang nakaligad nga insidente kung sa diin apektado ang signal sa iban nga lugar nga wala sang kahilabtanan sa selebrasyon. Gusto niya nga i-avoid ang mga nga tabo to nga ang iban hindi makontak, no? Kag not only ang Iloilo City, even ang mga neighboring towns affected, even up to the Guimaras, hindi siya amenable, no? Sang implementation sang signal shutdown. Suno sa PRO6, mayara sila sang signal jamming device apang padayon pa ang assessment kung may pagkinahanglan gid bala sang signal jamming sa dinagyang celebration. Matandaan nga wala sang signal jamming o kun shutdown nga ginpatuman sang dinagyang 2024. To meet with other law enforcement agencies, especially yung intel community natin, so that they could give us a good assessment kung hindi naman threat ang yung malaman natin yung threat level natin as far as bombing is concerned. 2,000 ka mga police personnel ang iga-deploy sang Police Regional Office 6 sa Dinagyang Festival 2025, samtang 1,700 naman sa Ati-Atihan Festival 2025. Jert, sa tion nga hindi maaprubahan ang signal jamming, mas pasanyugon pa sang ICPO ang pedestrian screening areas, mobile mga security protocols agod mangin matawhay ang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2025. Madam, ugid nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, mga manugtaya sang loto sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo, mas nahaylo pa nga magtaya matapos nga may nagdaog sang jackpot sa Banwa. Si John Sala nakatuto. Excited nga nagtaya sa lotong senior citizen nga si Nanay Aurora. Pagkaibalo sini nga sa Santa Barbara, gintayan ang tiket nga nagdaog sa Super Lotto 649 sang January 2 nga draw. 18 million pesos ang gindaog sa nagaisahanon nga betor. 15 katuig na nga nagataya sa loto si Nanay Aurora. Kag subong ginakabig sini nga ara pa ang swerte sa Lotto outlet nga ginatudlo og hintayan sa nagdaog. Nagalaom ini nga siya man ang masunod nga mangin milyonaryo. Kung maswertihan ti okay, o kung way ti gisaga daog lang man tag 2 ka numero, 3 ti sa ano gidag-on mo. Si Tatay Romeo naman magluwas sa swerte. May formula na nga ginasunod sa pagpili sa mga numero. Plus minus kuno ang iya ginahimo. Nagalaom ini nga ang iya 5 ka numero nga nag-insyakto sa nagligad ang madugangan sang isa pa. Agon mangin multimillionaire na ini. Ganahan ko nung muntik lang ko nagmilyonaryo eh. Ang winning combination sa 649 Super Lotto amo ang 19, 48, 15, 11, 7, kag 24. Nagpaiway nga magpa-interview ang tag-iya sang Lotto outlet bangod wala pa sila sang opisyal nga impormasyon kung sa ilang nga outlet naghalin ang winning ticket. Samtang isa pagid ka maswerte nga tumalaya ang nagdaog sa Lotto kagabi Enero 5. Ini matapos nakuha sang lone betor ang masobra 314 million pesos nga jackpot sa Ultra Lotto 658. Ang winning combination amo ang 36, 46, 16, 19, 23 kag 27. Panumdum naman sang PCSO, gilayon nga pirmahan ang likod gabahin sang tiket kag likawan nga maukot ukon magisi. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Babuso sa probinsya sa Negros Occidental naman lalaki patay isang nalumos sa Banwa sang Ilog. Samtang sa Banwa sang Pontevedra, isang babae patay isang naigo sang Kila. Sa Iring Pedreso nakatutok.
Gindala pa sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival ang 57 anyos nga si Trinidad Baliguata matapos aksidente nga maigo sa kilat sa barangay Don Salvador, Benedicto, Pontevedra. Sunod sa kapulisan, nakaagom sa mga paso sa bilog nga lawas ng biktima. Nagapanunong ini sa tunga sang kampo upod ang hinablo sini sang maigo sang kilat sa tunga sa mabaskong nga ulan. Kita nato ni ma'am, may mga burns ni ma'am, bilog nga lawas sa mga kampo niya. Samtang sila ko para ma'am, hindi ko ulan. Sa nag-report sa atin na nag-pangilan. Sa Banwa naman sang Ilog, patay ang 14 anyos nga lalaki sang nalumos samtang nagapaligo sa suba sa barangay Manalad upod ang mga abyan. Sunod sa kapulisan, hinali lang ang nagbaskog ang daludos ang tubig sa suba kag naano ding biktima. Matapos ng 2 ka oras, nasapuan ang bangkay sini. Upod Garuel Banggod, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Senior citizen nagreklamo sa Uton Police matapos ginaligar ginkawatan sang ginhire sining nga houseboy. Kwarta kag mga gamit gintaban. Si John Sala nakatuto. Nagakit-kit rehas ang 27 anyos nga houseboy igin kilala kay alias Ace matapos madakpan sang Uton Municipal Police Station sa Banwa sang Pototan. Si alias Ace ang nireklamo sa iya amo nga isa ka senior citizen sang pagpangawat sang 250,000 pesos nga kwarta sini. 2 ka relo kag sapatos sa iya kwarto sa ilang balay sa Barangay Poblacion, South Uton. Base sa payag sang tagreklamo sa kapulisan, ginhire sini ang suspect online. Nagbakasyon nini sa luwas ang pungsod kag sang nagpauli na didto kag natukiban sini nga nadula nang nasampit nga mga gamit. Pag-istorya niya sa pag-atubangay nila sang ato na biktima na istorya sa pangayo sa pasensya nga na obra niya na mangged kay tungod na may emergency kuno kay na ospital ang iyang nanay. Dugang pa ni Lieutenant Colonel Hordan, bukas man kung tani ang biktima nga hindi na pagkasuhan pa ang sospek kung mabalik lang ang tanan nga maginkawat sini apang nabakal na sini sa mga cellphone, speaker, mga gamit kag 19,000 pesos na lang ang nabilin sa kwarta. Kaso nga qualified theft ang gipasaka sa sospek. Gintinguan sa news team ang makuha ang bahin sang biktima kag sospek apang lunsay nga nagpaiway na nga maghatag pa sang pahayag. Mag-hire kita sa aton mga kapulis sa balay or ini mga empleyado dira, dapat may check-in nato ng background tapos pangayuagid naton sila sa mga pertinent documents. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Exciting mga puso! Karon sa gabi na malantaw ang unang pasabog sa GMA Prime sa mga 2025 nga mga batang riles. Yang ginabidahan ng Day Miguel Tan Felix, Cocoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Birria, kag Antonio Vinzon. Magalibot ang istorya sa 4 ka mag-abyan nga sanday kidlat, kulot, seg kag dags, kag kung paano sila magpakigbato para sa Sitio Liwanag. Lantaw-unta ang mga batang riles karon na 8 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, lulupot kitang mag-celebrar sang Kalibo Señor Santo Niño Ati-Atian Festival 2025. Ang Mother of All Philippine Festivals mangin mas masagya sa pagsambuas ang beauty, wit, and talent sa binibini ng Kalibo Ati-Atian 2025 Coronation Night. Mangin host si Anjo Pertiera kag magaharana naman sa mga kandidata si Luke Conde. Kilitay kita sa Biyernes na January 10, 7 p.m. Arang nagabuko ng sopryo. Balik na sa normal ang klase sa mga eskwelahan sa Guasa 6 km Permanent Danger Zone o PDC sa Mount Canlaon. Mayroon na sa in-person classes sa mga eskwelahan nga wala ginagamit bilang evacuation centers. Samtang nagapadayon ng modular online learning sa mga eskwelahan nga ginatiniran sa evacuees. Nagapadayon naman ang alternative delivery mode sa mga eskwelahan sa sulod ng 6 km PDZ. Sa piyakabahin, padayon nga nagasuprer sa acute respiratory infections ang pila ka mga residente nga apektado sa paglupok sang bulkan. Inibase sa datos ng DOH-NIR as of January 5, naglabo sa 74 ang numero sa mga persona nga nagpakonsulta bukod sa nasambit nga pamalatian, kalabanan diri evacuees. 1
Undeniably, may ara kita sa mga health concerns nga ginakaatubang or gina-experience ang ato niya mga evacuees, including mga respiratory diseases. May ara man kita increasing number of acute respiratory infection. Tigayon nga nadakpan sang kapulisan ng durugista nga si Freddy Tacosalme, 31 anyos, residente sa Barangay Tabuk, Subalapas. Sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Cuartero Haro sa badusang gabi. Suno sa kapulisan, nagaserbi nga runner si Tacosalme. Nakuha sa iya ang malapit 500,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Gintuad sa subject nga sa distrito sang Haro kag Mandurriao ini nagakuha sa supply sang illegal nga droga. Napreso man ang subject sang 2015 bangod sa kaso ng illegal drugs apang nakagwa bangod sang plea bargaining agreement. Naaktuhan nga nagapangrepak pa sang illegal nga droga ang Magiloy nga Sanday Leone May Versosa, 41 anyos. Kag bata siningasahan na May Versosa, 21 anyos kag isa ka accountancy college student. Sa ginkas nga buy-bust operation sang kapulisan sa Barangay San Juan Molo sa Biyernes. Ang duha nakuhaan sang 100 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sa 680,000 pesos. Suno sa kapulisan, nakabaton sila sang impormasyon nga lain-lain nga tawa nagakadto sa balay sa mga subject agud magbakal sang shabu. Preso na sa karon ang duha sa Molo Police Station kag napasakaan na sang kaso. Ginbulabog sang bomb threat ang Central Philippine University sang Sabado. Ang bomb threat ang nabaton sang CPU Admin Office. Base sa impormasyon sa Police Station 3, may nagpadala sang mensahe sa Facebook page sang universidad nga may malupok nga bomba pero wala sang ginhatag nga oras kag lokasyon. Wala man sa may nakita nga bomba sa sulod, palibot kagwa sang eskwelahan, sang gin-search sa mga katapos sang Iloilo City Police Station 3, kag Explosive Ordnance Disposal Team. Ang CPO ay katlo ng eskwelahan nga gin-bomb threat sang damlaglang. Una dire ang ISAT University sa La Paz, kag ang UP Visayas campuses sa Iloilo City kag Miagao. Ini ang GMA Regional TV. One Western Visayas. Mga kapuso, pagkadulas ang internet connection sa Iloilo City Hall kasunod sang clearing operations ng telco wires sa Calle Real, ginkadismaya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Si Kim Salinas nakatuto. Personal nga nagpangayo sang pasaylo ang isa ka telco company kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas bangod sang pagkadula sang internet connection sa Iloilo City Hall kag pila ka service area sang Biyernes kasunod sang pagpangbaklas sang LGU sa spaghetti wires sa Calle Real. Sunod sa spokesperson sang alkalde, tuman nga naapektuhan ang operasyon sang Iloilo City Hall. Dako gid ang effect sa aton yung operation dira sa pagkuha sang permit kay ti may mga off-sites kita nga naga-accept no sa mga business permits nga applications. Pasado las 8 na sang gabi sang Biyernes nabalik ang koneksyon sa City Hall. May pila ka mga opisina nga subong lang adlaw nagbalik ang koneksyon. Bangod sini nga huol, nagdemanda ang alkalde sa kompanya sang written apology para sa naapektuhan nga subscribers. Ginadimad man sang alkalde ang head sang kompanya nga mag-resign kung wala sang written apology. Dismayado gyud siya kag disappointed na-frustrate si Mayor hambal na gani hindi wala ko yung galahog-lahog. Una na nagdepensa ang telco company nga wala sila makapagawa sang statement nga natapos na ang ila underground cabling project sa Calle Real. Buwas sa aga, liwat sa pulong sang alkalde ang public utility companies tuhoy sa iya direktiba. Tub-tub subong, padayon pa ang clearing operations sa mga wires sa Calle Real. Naghatag naman sang tub-tub Enero 16 ang alkalde sang syudad sa mga telco companies sa Kakson ang mga wires sa Diversion Road. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Bad news sa mga sugalaw sa publiko, ilabi na gid sa mga motorista sa ikaduha nga semana sang tuig 2025. Inibangon sa natalanang pagsaka sa presyo sang gato. Base sa oil industry sources, lauman ang piso kag 40 sentimos nga saka sa kada litro sang diesel sumugod buwas January 7. Piso naman ang igadugang sa presyo sang kada litro sang gasolina. Samtang magasaka man sang piso ang kada litro sang kerosene. Buwas sa agay patuman sa mga oil company ang adjustment sa presyo sang gato.
Mga puso, magkapadayon ang maulan nga panahon sa pinakabahin sa pungsod bangod sa pagluntad sa nagkailan nga weather systems. Lakip na diri ang nakaapekto na sa pungsod humalin pa sa holiday season. Ang amihan, shear line kag Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ. Ang shear line kag ITCZ pareho nga ginabukusan sang madamon nga panganod halin sa pagsugatanay sang hangin halin sa magkatuhay nga direksyon. Sa datos sa Metro Weather, mataas gihapon ang chances ng ulan sa Western Visayas, lakip sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Mga puso, himonta ka memorable 49th sinulog sa Kabangkalan Festival kaupod ang atong Kapuso Stars sa atong Grand Kapuso Fiesta sa Kabangkalan City. Makifiesta kag may dala nga surprise performances sa Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Alan Ansay kag Matt Lozano. Kita na kita sa January 10, 8 p.m. sa Kabangkalan City Public Plaza, Kabangkalan City, Negros Occidental. Kita-kits! Sa aton na mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.